Magandang araw. Pumapalag ang mga mamumusta na naniniwalang mananalo si Janrel Casimero laban kay Luis Nery sa June 6. Kasalukuyan ng nasa 2.52 ang moneyline odds kumpara sa 1.48 ni Nery. Bagamat dado pa rin ang Pinoy, kapansin-pansing dumami na ang tumataya sa kanya. Matatanda ang kagabi ay nasa 2.85 pa ang odds ni Casimero habang 1.37 naman kay Nery. Pero ngayon umaarangkadang tiwala ng mga dekalibreng bettors at boxing fans ngayon kay Janrel Cuadralas Casimero. Ang tindi ng kumpiyansa ng marami, lalo na't paparating ng kanyang laban kontra kay Luis Nery ngayong Hunyo 6. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit dumadami ang sumusugal at pumupusta sa kanya ngayon. Ang kilalang knockout power. Alam ng mga pumupusta na kapag si Casimero ang bumanat, laging may tsansa ng knockout KO. Hindi siya basta-basta umaasa sa desisyon ng mga horado. Kaya paborito siya ng mga bettors na mahilig sa mabilis at madugong tapos ng laban. Gutom sa pagbabalik, redemption arc. Matagal nang nadedelay ang pangarap niyang makarap sina Oya Inoue. Kaya ang laban na ito kay Nery ang kanyang golden ticket. Ramdam ng mga fans ang gigil at gutom ni Casimero na patunayan hindi pa siya tapos. Kaya mas mataas ang tiwala nilang magpapakitang gilas ito. Estilo laban kay Nery. Si Luis Nery ay isang agresibong fighter na sumusugod din na paboritong salubungin mga counter punchers na may mabigat na kamao gaya ni Casimero. Sa pananaw ng marami, liyamado ang bagsik ni Cuadralas kapag nakipagsabayan sa kanya ng palitan ng mukhaan. Dahil dehado si Casimero sa mga pustahan, mas lalong gaganahan ang mga sumusuporta sa kanya dahil mas malaki ang kabig o panalo kapag si Cuadralas ang nagwagi. Dahil dito unti-unting lumilipat ang bulto ng pusta sa kanya na nagpapatunay na buhay pa rin ang suporta ng mga Pinoy at international fans sa kanyang bangis. Samantala, weight limit secured na. Pinoy former 3 Division World Champion Janrel Casimero nakuha na ang contract weight na paglalabanan nila ni Luis Nery ngayong Sabado sa Japan. Kumpiyansa ang ating kababayan na walang problema pagdating sa timbangan bukas. Spotted pa nga ito na kumakain lang ng snacks. Samantala, Luis Nery pinakita ang kanyang malaking kamao pagpapakita ito na ready na sa laban kay Casimero sa Sabado. Samantala, sa nakikita ng batikang sports analyst at commentator na si Attorney Ed Tolentino ay tila wala nang daladalang plan ang kampo ni Casimero sa mga nakaraang laban nito. Ayon pa sa batikang analyst ay wala nang dating Casimero na tumalo kay Tete kung saan napakaganda ng mga game plan nito at may mga traps pa na dahilan para talunin si Tete. Ngayon nga ay wala umanong backup plan si Casimero. Nagre-rely na lamang ito sa kanyang power at nahihirapan kapag binoksing na ito. Sabi nga na Attorney Ed Tolentino, kahit leche plan, wala. Samantala, gulay-gulay muna. Janrel Cuadralas Casimero, gulay muna ang kinakain hanggang bukas upang mapanatili ang kanyang timbang sa paparating nilang weigh-in bukas. Good luck, Cuadralas. Mukhang seryoso na nga si Janrel Cuadralas Casimero na makuha ang kanyang timbang matapos makatanggap ng matinding banat mula sa mga kritiko. Partikular na ang tanyag na hirit na Attorney Ed Tolentino na kahit leche plan, wala. Mukhang nagbago ng ihip ng hangin sa kampo ng dating kampiyon. Narito ang dahilan kung bakit nag-viral ngayon ang pag-diet ni Casimero. Gulay-gulay muna para sa timbang. Nag-trend sa mga boxing pages sa mga ulat at video na nagpapakita puro gulay at disiplinadong diet muna ang kinakain ni Casimero bago ang kanyang official na weigh-in. Layunin itong masigurong hindi na mauulit ang mga nakarang insidente kung saan sumasabog ang kanyang timbang. Tulad ng nangyari sa laban niya kay Saul Sanchez kung saan lumampas siya sa 122 pounds limit sa unang salang. Ito ay patunay na nakikinig din ang kanyang kampo sa mga babala ng mga boxing analyst na mawawalan siya ng malaking laban gaya ng pangarap niyang tapatan kay Naoya Inoue kung hindi niya ayusin ang kanyang disiplina sa pagkain. Ang biglang pagpapakita ni Casimero na kumakain ng malinis at masustansyang pagkain ay direktang sagot sa naging bansag ni Attorney Ed Tolentino sa kanyang kakulangan sa disiplina. Kung dati ay pinararatangan ang kanyang kampo na walang pakialam sa diet kaya kahit leche plan ay walang bawal, ngayon ay pinapakita nilang disiplinado ng Team Casimero at handang magsakripisyo sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga matatamis at mamantikang pagkain. Samantala, ayon sa kampo ni Casimero, may inihahanda silang sikreto sa laban at kumpiyansa silang mapapabagsak si Nery sa pagitan ng round 6 hanggang round 7. Ano
Ano ang tingin mo, kakayanin kaya ni Cuadrolas na patahimikin ng tuluyan ang mga analyst sa pamamagitan ng pag-knockout kay Luis Neri? O may punto rin ba ang mga paalala ng mga kritiko? Samantala, Jason Casimero sinabihang BOBO, umano ang sports analyst na tinawag niyang satsat. Sinasabihan daw siyang C-level at nag-analyze ng laban. Hindi naman daw ito marunong mag-boxing, hirit pa ni Jason. Tsaka na daw sila magbigay ng analyze. Pumunta muna sila sa gym na pinag-iensayuhan ng mga boksingero. Sinabi naman ni General Casimero, ang tunay daw na magaling na boxing analyst ay ang pumanaw na si Ronnie Nathaniels. Yun daw talaga pumupunta sa gym ng mga boxers. Pero yung mga analyst daw ngayon, wala daw yan. Ang katotohanan sa likod ng boxing analyst, bagamat natural lang na maging emotional ang Team Casimero sa mga kritisismo, karaniwan na sa buong mundo ng mga sports analyst, komentarista at abogado gaya na Attorney Ed, ay hindi kailangan maging professional na boksingero pang mag-analisa. Ang kanilang trabaho ay base ang pagsusuri sa estadistika, kasaysayan, kontrata at nakikitang disiplina ng atleta, gaya ng paulit-ulit na paglampas ni Casimero sa timbang. Sa ngayon, mukhang gagamitin ng Team Casimero ang galit na ito bilang fuel o motibasyon para patunayang mali ang mga kritiko sa kanilang mga susunod na laban sa Japan.